Good morning po sa ating lahat at tayo po'y dumako sa pagbubulay at pag-aaral ng salita ng Panginoon. So po natin yung ating mabiblia sa aklat ng Lucas, Luke chapter 12. Aklat po ng Lucas, 12. Talata 6. Hanggang ito. Sabi po dito, hindi ba ipinagbibili ang 5 maya sa halagang 2 sentimo? Isa man sa kanila ay hindi nalilimutan ng Diyos. Ngunit maging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. 23 years ago po, meron pong baseball player na isang baseball player sa bansang Amerika na naging kilala doon sa tagpo na kanyang ginawa. Nung kanyang nung kanyang ah, nung kanyang ginawa po yung yung ah, yung pitch na kung pamilyar po kayo sa baseball, pag ipupukol yung bola at kadalasan po talaga ay pagka ipupukol yung bola na yun, napaka mabilis at napakalakas para hindi matamaan nung kabila yung opponent. At ito pong binabanggit na si Randy Johnson ay talagang mabilis siyang pumukol. Yung tinatawag na fastball na tinatawag na ang kanya nga pong pukol ay umaabot daw po ng 100 mph. Hindi ko po alam kung gaano kabilis yun o kung gaano kalakas. Pero ang bilis po nun, o yung lakas, ay may imagine po natin doon sa isang pangyayari na sa tagpo na siya'y pumukol ng bola, ay meron pong tinamaan na isang ibon o isang kalapati na lumipad across doon sa football o baseball field. At tinamaan po yung ibon na yon. At yung ibon na yon ay sa lakas ng pukol ay tila baga ay sumabog doon sa video na napapanood. So ganun po kalakas, hindi lang po parang tinamaan yung ibon na parang bumagsak, talaga pong parang sumabog yung ibon sa lakas nung pagkakapukol na yon. At uh, baga connected po doon sa ating topic, kumbaga patungkol din po kasi sa Maya, may binabanggit po dito yung binabanggit yung Maya na ipinagbibili sa halagang 2 sentimos. Kaya po yun yung ating pinaka-introduction. So isa po yung kalapate, hindi naman gaya ng binabanggit sa ating talata na Maya, yung sparrow na binabanggit. Di ba po may kanta tayong yung His eye is on the sparrow. So yung Maya po na ito, pangkaraniwan sa atin, yung binabanggit na Mayang simbahan. Yung mga church sparrow, madalas natin makita sa mga malalaking simbahan. Mga common birds na, kumbaga pangkaraniwan sa atin. Na kahit daw po itong mga Hebrew people, dito, di ba, ginamit po ng ating Panginoon na halimbawa, kahit ito po mga Hebrew people ay ino-consider daw nila itong mga Maya na to na hindi siya mahalaga sa kanila sapagkat sa dami nito doon sa kanilang lugar ay pangkaraniwan na nga po sa kanila. At kumbaga sila pa nga po ay nalibadbaran dito sa mga Maya na ito dahil sa karamihan. At siguro po baka yun nga lang po yung gumagawa ng mga pugad doon sa kanilang mga bahay
at nasisira yung kanilang mga tahanan o baka yung mga kanilang mga pananim ay naapektuhan din. So, pero dito po ah, ngunit binabanggit po dito itong mga ibon pong ito, yung mga ay ginamit po ng ating Panginoong Jesucristo na isang halimbawa at wala naman pong bagay o salita na walang katuturan o kabuluhan ang lalabas sa bibig ng ating Panginoon. Kagaya ng paggagamit din ng mga halimbawa o example. Sa ating pong pag-aaral, mayroon pong 2 punto yung ating pagbubulay ng salita ngayong umaga. Yung ating pong unang punto ay binabanggit ay yung God's creations o yung ang mga nilikha ng Diyos. Yung kagaya po ng ginawit natin kanina. Kagaya po, sama na po itong mga ibon na ito. Tapos pangalawa ay ang God protection o ang God's care for His creations. Tayo po muna ay mandaling manalangin. O Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan niyo nga po kami sa umagang ito. Di kami nagtitiwala sa aming sariling kakayanan. Ngunit nawa ang aming pagbubulay, Panginoon, ay mauwi sa Ebanghelyo, maitungo sa kabutihan po ninyo, aming Panginoon Kristo pagdating sa inyo pong mga probisyon at pag-aaruga, Panginoon, at pagpapanatili sa inyo pong mga tao, Panginoon. Tulungan niyo po, katago niyo po ako sa inyong likuran at kayo po bangusap at magbigay sa amin ng tengang pandinig. Iwas niyo rin po kami sa anumang distraction. Sa pangalan po ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Okay po, yung una pong title natin ay una pong punto, yung God's creation o yung ang mga nilikha ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi po dito, yung wonders of God dating sa kanyang mga nilikha ay nakikita sa ating paligid sa bilang kanyang mga nilikha. Ngunit madalas daw po o minsan madalas ay ating pong hindi na po natin ito na papansin o nabibigyan pansin dahil po tayo ay mga abala. Siguro po nung tayo ay mga bata, madalas natin itong yung mga bata mabilis silang anong tawag po doon, mabangha o marami silang panahon para tumingin sa mga bagay po na ito. Ngunit sa mga matatanda ay madalas po tayo nagiging abala na sa ating mga buhay at hindi po natin masyadong napapansin na yung mga ganito. Kahit nga po sa mga napapanood, sa mga libro, baga parang nalalampasan po natin sa daming ng mga iba pang pwedeng tignan. Pero yung mga anak po natin, di ba, mabilis sila sa ganito. Di ba, sasabihin nila, Papa, tignan mo ito. Mga ganun. Tapos tayo, tamamanga pa po tayo pagka nakikita natin at titigilan po tayo. Ang sabi po dito, ang God had revealed huge amount of wonder to us. Marami pong pinakita po ng ating Panginoon yung kanyang kadakilaan at yung kanyang kagilagilalas na paglikha sa atin kahit po sa mga ganitong kaliliit na mga bagay na nilikha. Kagaya po nung sparrow, yung maya, ang liit-liit, pero gumagalaw, lumilipad, nanunuka. Minsan pa nga, pagdating sa ibon, may nagsasalita. So, lalo po tayong na-amaze sa ganung mga nilikha ng Panginoon. O makukulay, yung combination ng mga kulay ng mga ibon, ng mga hayop, ay nagpapa-amaze po sa atin. Sa mga atheist, ay hindi po nila ito appreciate. Diba? Kumbaga tinatanggihan po nila yung ganitong mga bagay patungkol sa isang nilikha ng Diyos. Pero sabi po ng Biblia, sabi po ng Roma 1:20, mula pa ng likhain ng sanlibutan at ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. So wala pong may dadahilan yung tao patungkol sa pangunawa o pagtungkol sa kamalayan patungkol sa Diyos. Kasi po nakikita po natin yan sa kanyang mga nilikha kasama na itong mga
gumagalaw na ito, yung mga hayop na ito na mga ibon sa impapawid sa mga puno na nilikha ng Panginoon. At bagaman winawalang halaga po ng mga tao, 'di ba? Kagaya po dito sa ating talata, 5 sa 2 sentimos. Bargain na, parang gano'n, 'di ba? Bargain. Kumbaga sa candy, 3, 2 piso. Gano'n po yung halaga itong mga Maya na binabanggit dito sa ating talata. Common nga po kasi at dahil sa dami. Oh, at kung tayo nga po, yung mga bata, 'di ba, kung sa atin, tsaka yung kulay niya parang pangkaraniwan po talaga eh. Kumbaga, pangkaraniwan na lang talaga, parang parang kala mo ba'y walang halaga kung sa atin po mga tao. 'Di ba, kung mag-aalaga po tayo ng ibon, pamipiliin yung mga anak natin sa isang pet shop, 'di ba? O kaya tayo mamimili ng ibon, 'di ba? Maya ba yung pipiliin natin? 'Di ba? Siyempre hindi Maya. Malamang lovebirds o kaya mga parrot, African lovebirds o makukulay na yung pipiliin po natin. Pero sabi dito, bawat parte raw po ng mga nilikha ng Panginoon ay nagre-reflect sa mga kadakilaan, kagilagi-lalas pa na gawa ng ating Panginoon. Sa atin, parang winawalang halaga po natin yon, mga ganung mga bagay, parang walang halaga. Pero sa ating Panginoon, nung nilikha niyang mga bagay, ay napakaganda. Sabi po basahin po natin sa Genesis chapter 1. Mababasa po natin yan sa ating mga Biblia, sa aklat ng Genesis chapter 1, sa kanyang paglikha. Genesis chapter 1 verse 20. Sinabi po dito, sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay at magsilipad ng mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Kaya't nilikha ng Diyos sa mga dambuhala sa dagat at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanyang-kanyang uri at ang lahat ng ibong may pakpak ayon sa kanyang-kanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Sa Panginoon ng Panginoon, ito ay mabuti. At sabi pa sa verse 22, at sila'y binasbasan ng Diyos. Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at inyong punuin ng tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. Sa paningin ng Panginoon, ito po ay tunay na magaganda at tunay na mahalaga. Kaya nga inaano niya pa na mag-produce, 'di ba? Magpakarami kasi magaganda po at mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. So hindi lang po magang nilikha ng Panginoon ay iba't ibang mga nilikha ang ating Panginoon pagdating sa mga hayop. So hindi lamang po yung butike, 'di ba? May binabanggit po yung butike raw ay alaga ng Diyos, 'di ba? Merong ganong mga sinasabi yung mga tao eh. Lahat po ng mga hayop ay nilikha ng ating Panginoon at mahalaga sa kanyang paningin. Yung mga tao, meron silang minsang maling guilt patungkol sa kanilang sarili, 'di ba? Kahit po tayo ganun minsan, 'di ba? Parang ayaw nating mag-alaga ng hayop, kasi kagaya ng mga ibon, tapos ikukulong natin. So parang nagigilty tayo dahil ikukulong natin sila. Samantalang sila ay malalayang nakakalipad. Pero kung tayo naman po ay magiging responsable at aalagaan naman natin, hindi naman sila mamamatay, wala naman pong masama doon. At sabi po dito, sabi po ng Mateo 6, Matthew chapter 6, verse 26. Teka lang, kalampalo. Sabi ng Panginoon na halimbawa dito sa mga ibon, tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid, hindi sila nag-aahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila?
So, meron pong pag-iingat o pag-aaruga ang Panginoon sa kanyang mga nilikha o mga creations. Sabi pa po ng aklat ng mga awit, 4 na po. Sa aklat po ng mga awit, buksan natin. Mga awit, 4 na po, verse 5. Pinarami mo, O Panginoon kong Diyos, ang iyong mga kagilagilalas na gawa at ang iyong mga pag-aalala sa amin. Walang maaaring sa iyo'y hihambing. Kung aking ipahayag ang mga iyon at isasaysay, ang mga iyon ay higit kaysa mabibilang. So, ang punto po natin dito ay, umaga pumapasok na po tayo dito sa ating ikalawang punto, yung ang Diyos na nag-aaruga at nangangalaga sa kanyang mga nilikha. So, yung nga pong kanina, hindi lang naman po sa mga hayop yung paglilikha. Ang tinutukoy kasi doon patungkol lalo na sa mga tao. Kumbaga kung yung mga ibon nga raw po na ipinapakain ng Panginoon ay lalong-lalo na yung mga tao na nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. At sabi po dito kagaya nga po dito sa ating binasa, ang iyong kagilagilalas na gawa at ang iyong mga pag-aalala sa amin, walang maaaring sa iyo'y iambing. Aking ipahayag ang mga iyon at isasaysay. Ang mga iyon ay higit kaysa mabibilang. So, kung kaklaruhin po natin ang tinutukoy po dito, kahit dito po sa ginawang halimbawa ng ating Panginoon, ang kinakausap niya dito ay doon sa ating talata kanina sa Lucas ay ang mga tao ng Diyos. So, balikan po natin kanina yung Lucas. Aklat ng Lucas 12:6. Lucas 12:6. Hindi ba ipinagbibili ang 5 maya sa halagang 2 sentimos? Isa man sa kanila hindi nalilimutan ng Diyos. Ngunit maging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. So, ang alamin po natin o yung tinutukoy po natin ditong huwag kayong matakot at higit kayong mahalaga kaysa maraming maya ay patungkol po sa kanyang mga alagad na natapat na sumusunod sa kanya o yung kanyang mga tao. Ang sabi po ng Efeso 2, buksan po natin sa aklat ng mga Efeso, ito yung sulat ni Pablo, patungkol sa mga taga-Efeso. Sabi ng Efeso 2:10, ito po'y patungkol sa mga mananampalataya doon sa Efeso. Pwede po nating iakyat doon sa 8. Efeso 2:8. Ephesians chapter 2, verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. So, ang pinupunto po nitong mga kausap ng ating Panginoon at ganoon din yung kinakausap ni Pablo ay patungkol po sa mga mananampalataya. Ang binabanggit dito po na pinakamahusay na gawa ng ating Panginoon. Ang Diyos ay lumikha sa mga bagay na nakikita po natin sa
ating mundo. Nakikita po ng ating mga mata at yung mga bagay na hindi na rin natin natatanawan ng ating mga mata. At lalong-lalo po pagpatungkol din sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoon, yung patungkol sa kanyang mga tao. Mga binabanggit po ng Biblia na mga nilikha, pinakamahusay na nagawa. O bilang mga tao, bilang mga makasalanan ay yung mga bagay po na yon ay hindi po talaga kayang gawin ng mga tao sa kanilang sarili. Halimbawa pong isang tao ay bilang mga makasalanan, bilang lumayo sa Diyos, bilang mga anak ng Diyos na naging mga anak ng kaaway ng diablo na ang sinusunod na ang kalooban ng kanilang amang diablo ay mahirap pong wala pong kakayanan yung tao na siya sa sarili niya ay gawin ang kanyang sarili na anak ng Diyos. So yung mga bagay po na yon ay patungkol po ito sa biyaya at paglilika ng ating Panginoon. Bilang anak ng kaaway, mula sa kadiliman, mula sa karya ng kadiliman ay lilipat sa karya ng Diyos o karya ng langit. Mula sa pagiging anak ng diablo, ng Satanas, ay gagawing tunay na anak ng Diyos. May binabanggit pa po dito patungkol dito sa biyaya at proteksyon ng ating Panginoon. Ang sabi po dito yung pangangalaga ng Panginoon para sa kanyang mga nilikha, para sa kanyang mga tao. Sabi po dito, the eye of God is always on His children, rather than threatening terror. This truth brings tremendous encouragement. And ang God who knows us intimately is the God who cares for His people tenderly. So, yung Panginoon daw ay may binabanggit dito na mga tao ay dadanas ng mga tao ng Diyos ay dadanas ng mga kapigatian, mga pag-uusig, mga trials, mga suffering. Yung ibon po na yon na pag-ganon doon sa field, hindi po natin alam kung anong nangyayari sa kanya at ba't siya pag-ganon, baka naghahanap siya ng pagkain. Although binabanggit po ng Biblia na talaga naman na ang Panginoon ay hindi po problema yung mga ganito mga nilalang pagdating sa mga bagay patungkol sa kanyang kakainin dahil hindi naman po naghahanap buhay yung mga ibon. Pero ito po yung ating kokorikin sapagkat ginagamit po ito ng mga iba para naman sa kanilang pagtanggol yung kanilang o justify yung kanilang katamaran na hindi na po naghahanap buhay kasi ang Panginoon naman daw ang magpo-provide sa kanila. Ang mga ibon po ay ganun pa rin. Kailangan pa rin nilang lumipad, dumako sa kabilang puno, umanap ng kanilang makakain para ipakain sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga inakay. Pero ang ano po doon ay merong Panginoon ay nagpo-provide ng kanilang mga kakainin o may mga bagay, mga puno, mga bagay na kanilang magiging pagkain. At sa ganito mga bagay, ang Panginoon po ay hindi nagkukulang. Ngunit yung mga bagay po na yon, nakita natin ay meron pong nangyari doon sa ibon, kagaya po doon sa ating intro, ay nangyari sa kanya yung mga bagay, yung downfall, yung pag-uusig, yung mga bagay na mangyari sa kanya. Kung naalala niyo po yung mga nangyari kay Job. 'Di ba? Yung mga nangyari kay Job, 'di ba? Yung mga paghiling ng kaaway ng diablo patungkol sa gagawin niya kay Job. At sabi ng Panginoon, kumbaga, binanggit ng Panginoon na nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? At bago pa nakikita ito ng kaaway, ang mga mata ng Panginoon ay hindi po na hihiwalay o naalis sa kanyang mga tao. Bago pa umakyat si Satanas para paratang kay Job, ay alam na ng Panginoon yung mga bagay na mangyaring ganun mga bagay.
at mas nalalaman ng Panginoon na ng Diyos na bilang nakakaalam ng lahat ng mga bagay, yung mga bagay na gano'n patungkol sa kanyang mga tao. Mayroong mang hinihiling ang kaaway, ang diablo, 'di ba? Kagaya rin po ng ginawa iniling niya para kay Job. Meron din po mga bagay na hiniling siya para kay Pedro, kung paano binanggit ng Panginoon na si Pedro ay gusto niyang ligligin o sabi nga yung alam niyo yung sa harina yung ano ba yung halimbawa ni John Piper na nagsasala tayo ng harina, 'di ba? Ganun po. Yung strainer gaganon para mapino. Ganun yung gusto niyang gawin kay Pedro na hinihiling ni Satanas. Ngunit sabi ng Panginoon ay hindi niya 'yon pinahintulutan ng mga bagay na ganoon. At salamat po sa Panginoon sa ganung mga bagay. Ang Panginoon nalalaman po yung ating kahinaan, alam niya po yung ating hangganan, alam niya po yung ating makakayanan. Ang Diyos po ay hindi po malupit na Diyos na kagaya ng mga tao. Minsan po kahit sa mga magulang, tayo po ay nagkakamali o lumalampas na sa ating mga bagay natin sapagkat yung ating pong puso bilang mga tao makasalanan pa rin at yung ating kalikasan, nandyan pa rin po yung mga bagay na tayo ay nagkakamali at yung ating utak ay hindi gumagana ng tama. Biyaya na lamang po ng Panginoon kung tayo ay na-align sa kanyang kalooban o mga salita. Ngunit ang Diyos ay hindi po kakamali at hindi po siya malupit na Diyos. Kung may mga bagay siya na inalaw para mangyari kay Job, ay yun po ay para sa ikabubuti ni Job at maging kay Pedro. Kung may mga bagay siya na inalaw kay Pedro o hindi inalaw para kay Pedro at inalaw naman sa ibang mga apostol at may mga bagay din na hindi inalaw sa ibang mga apostol, ayun po ay para sa lahat ng ikabubuti ng bawat isa. At nakita po natin dito yung biyaya ng Panginoon, yung ginawa. Di ba po yung kabutihan ng Panginoon para sa kanyang mga nilikha. Nakita natin kanina sa ating unang punto, yung paano niya pinipreserba yung kanyang mga nilikha at kung paano rin po patungkol doon sa kanyang mga tao na nilikha. Yung sa kanina para pong physical na pag-create ng ating Panginoon. Pero po patungkol naman dito sa paglilikha sa kanyang mga tao, ay hindi naman po physical yung binabanggit dito, kundi yung spiritual na paglilikha. Kung maalala niyo po yung si Nicodemus, hanapin po natin yung ni Nicodemus, yung kanyang tinanong patungkol sa paglilikha o yung tinatawag na papanganak na muli. Saan ba yun, bro? Yung Nicodemus, hindi ko makita ko lang. Nicodemus. John chapter 3 po. Tingin po. Sige, buksan po natin sa John chapter 3. Ito po sa verse 3, sabi po dito, John chapter 3 verse 3, 1, 3. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ay panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paanong may papanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak?" Sabagot si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay panganak ng tubig,
at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kailangan kayo ipanganak na muli. So, hindi po patungkol to sa paglilika ng laman na binabanggit. Yung binabanggit po natin kanina, yung physical creation, pero binabanggit po dito ay yung paglilika ng Diyos patungkol sa isang bagong nilalang na hindi pa naunawaan ni Nicodemo, pero later ay kanya rin pong maunawaan at mangyayari din naman sa kanya. At ito pong paglilika na ito ay isang binabanggit na bagong pagkatao sa mga tao ng Diyos bilang mga makasalanan. Yung nga po yung binanggit natin kanina, bilang umiibig sa kasalanan, bilang lumalakad sa kadiliman, ay dadalhin sa lumalakad sa liwanag, at bilang mga anak ng Diablo, anak ng kaaway, ay magiging anak ng Diyos. At binabanggit po dito yung nagiging relasyon. Diba? Sabi po nung una ay naputol yung relasyon na yon. Sabi po nung una ay naputol yung relasyon na yon ng Diyos at ng tao. Ngunit sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo ay yung relasyon po na yon, yung relasyon na yon na naputol ay ibinabalik o binibigay ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Bilang mga binabanggit po tayo na relasyon bilang ama sa anak, at bilang asawang lalaki sa asawang babae, ay meron po mga yung relasyon ay nagiging intimate sa bawat isa. Pero sabi po dito ay meron pa ring mga nagiging mga sorpresa sa bawat araw na tumatakbo, sapagkat hindi po natin nalalaman o tunay pa palang nakikilala yung ating mga mahal sa buhay. Ngunit ang ating Panginoon ay wala pong bagay na nalilingid sa Kanya, o walang bagay na sa Kanya ay para bang siya ay nasusurpresa. Sabi po nung ating talata, yung kanina, pag binalikan po natin yung Lucas, hindi ba ipinagbibili ang 5 maya sa halagang 2 sentimos, isa man lang sa kanila hindi nalilimutan ng Diyos? Ngunit maging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Yung mga binabanggit dito na huwag kayong matakot, yung takot bilang sa atin ay umiiral sapagkat bilang mga makasalanan, nandyan pa rin yung sin. Yung bunga ng sin, di ba? Yung tao, nagkaroon na ng takot. Kaya umiiral po yung mga ganito mga bagay. Dumadanas po tayo ng trials sa mga tao ng Diyos. Dumadanas sa mga trials, sa mga persecution. Kahit si David, meron pong o kahit may binabanggit po yung aklat ng Kawikaan patungkol sa maaring danasin ng isang mananampalataya. Sabi po sa Kawikaan 6:5, iligtas mo ang iyong sarili na parang usa sa kamay ng mga ngaso at parang ibon mula sa kamay ng mambibitag. Bagaya po ng hayop sa kagubatan, mga hayop man sa lupa o mga ibon sa impapawid na nanganganib sa kamay ng mga mangangaso ng mambibitag. Ganoon din po yung mga tao ng Diyos ay meron pong mga dadanasing pag-uusig o mga trials o pag-uusig mula sa kamay ng mga tao o mga tao ng mundo. O dahil nga po ito yung mga pagkilos din ng kaaway o ng Diablo. Ngunit nalalaman po natin na ang Diyos ay hindi po nagkukulang. Ang Diyos ay hindi po nagkukulang at yung kanyang comfort,
yung binibigay niya sa atin na biyaya, yung mga aliw, ang banal na spirito ay iniwan ng ating Panginoon Kristo para magbigay comfort sa mga tao ng Diyos. So whether meron siyang kasama sa buhay, meron siyang mga mahal sa buhay, o siya man ay maubusan ng mga mahal sa buhay, o bilang mananampalataya na umahayo merong kasama, o umahayo man mag-isa, nalalaman niya na ang Panginoon ay hindi siya iniiwan ng ating Panginoon. Sabi po dito, His eye is on the sparrow, kagaya po ng isang awitin. And I know He watches me. I sing because I'm happy. So, yung katagapan lang po noon na nalalaman natin ang Panginoon ay tinitignan niya, o yung kanyang mga mata ay nandun sa mga mata, o ang kanyang mga mata ay nandun sa kanyang mga tao, na para bang mga magulang na ang mga anak ay hindi winawaglit sa kanilang mga paningin. Sa ating mga magulang, sumasablay pa nga po tayo diyan. Gawa ng ating mga kabalahan ay yung mga ating mga anak ay nawawaglit sa ating mga mata at minsan ay napapahamak. Ngunit ang ating Panginoon ay hindi kailanman nawawaglit yung kanyang mga tao sa kanyang paningin. May nangyayari man, nalalaman po natin na hindi ito dahil nagpapabaya ang ating Panginoon, kundi ito ay saklaw pa rin ng kanyang pagiging soberano. Ang happiness ng isang kabataan, ang ating katuwaan, ang ating kagalakan ay nalalaman po natin sapagkat nalalaman po natin na ang mga mata ng Panginoon ay hindi kailanman nawawaglit sa atin. Meron pong isang halimbawa ng isang kabataan na may mga bata na nagpe-perform sa mga stage. Nakikita po natin yan sa mga video na meron silang hinahanap dun sa crowd at para ba silang balisang-balisa. Ngunit pag nakita na nila yung hinahanap nila sa kanilang crowd, yung, yung presence ng kanilang mga magulang, ay yung kanilang pong mga mata, yung kanilang pakiramdam ay priceless po, kumbaga, kung nakikita natin. Ganoon din po sa atin, mga tao ng Diyos, kung nalalaman natin na tayo bilang mga makasalanan, hindi naman karapat-dapat sa pagtingin ng Diyos. Tayo pa nga po ay tunay na dapat ang alab at puot ang ating danasin o maramdaman sa harapan ng Panginoon bilang mga makasalanan. Ngunit sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo ay natamasa na natin ang lahat ng mga pribilehiyong ito. At nasumpungan nga din po yun ni Nicodemo. At tayo po ay nalulugod at nagpupuri sa ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na yon. Ano man po yung ating danasin, ano man po yung ating kaharapin, ang comfort po ng ating Panginoon o yung comfort na binibigay ng salita ng Panginoon na tayo po ay naligtas, hindi po sa ating mga gawa o pagsusumikap o sa mga bagay na meron tayong may pagmamalaki o may offer sa Panginoon. Ng lahat po ay natamasa natin dahil lamang po sa pamagitan ng biyaya. Itong biyayang po na ito ay sa pamagitan lamang po ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. At nawa, doon po tayo umasa at mag-rely sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Kristo, at ang papuri at kaluwalhatian sa Kanya lamang po natin ibigay. Sa mga wala pa sa ating Panginoon, nawa kaibigan, nakita mo yung kalagayan sa harapan ng Panginoon. Ang mga tao noon, kahit na mga hayop noon, paano man, hayop, tao, anumang bagay na maaaring matanawan sa mundo ay hindi nakalagpas sa kapabakan o kaparusahan na dinanas nung panahon ni Noah dahil sa puot at galit ng Diyos para sa mga masasama at mga makasalanan. Bilang wala pa sa Panginoon, bilang makasalanan, nalalaman mo yan, ang puot at galit ng Diyos ay babagsak para sa iyo. Kailangan mong maligtas at kailangan mo ng biyaya kailangan mapawi ang puot at galit ng Diyos. Naway tumingin ka kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas mo.
para maligtas ka sa kapamakan na maaari mong danasin, kaibigan. Lumapit ka agad sa ating Panginoong Kristo. Pakinggan mo ang kanyang salita at huwag mong ipagsawalang bahala. Gawin mo yon kaibigan ngayon at hindi mo na yon ipagpabukas. Tayo po ay manalangin. O Panginoon Diyos, salamat sa inyo po mga salita. Kami po ay tulungan ninyo yung mga bunga nito. Hindi kami magtiwala sa aming mga sarili, kundi sa kapangyarihan. Alas ng inyo po mga salita, Panginoon, na sumusugat at kayang sumugat at magbago, Panginoon, dumurog ng isang pusong bato upang gawin itong pusong laman na tumitibok para sa inyo. Pinapanalangin po namin, Panginoon, ang bunga ng mga salitang inihasik ngayong umaga mula kanina, Panginoon, at hanggang mamaya at maging doon sa mga gawain sa iglesia niyo, Panginoon, doon sa Dasmariñas. Sa lahat ng mga tao niyo, Panginoon, nagkakatipon sa mundong ito, Panginoon, na ipinapangalo ng salita at ebanghelyo, ang aming Panginoon sa Kristo, Panginoon, malugod po kayo magligtas ng mga kaluluwa. Salamat po, ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
O aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo pong timely message this morning. Ito ay isang reminder sa amin na kami po ay magtiwala lamang sa inyo sapagkat ang maya na very insignificant sa amin pong paningin ay kayo po ang nangangalaga o aming Panginoong Diyos. Nawa ay mas lalong lumaki, tumindi ang amin pong pananalig sa inyo po lamang o aming Panginoong Diyos. At sa linggo po na ito na kami po ay inyo pong gabayan at bigyan niyo po kami ng pananampalataya na magtiwala lamang sa inyo sa lahat ng amin pong pangailangan and even sa amin pong spiritual na kalagayan o Diyos, tulungan niyo po kami. Ingatan niyo rin po kami, Panginoon, at ilayo niyo po kami sa mga temptations na maaring ipain sa amin ni Satanas o aming Panginoon. Kaya't hinihiling po namin na kayo nga po ang siyang mapapurihan at ma-magnify sa amin pong mga buhay. Salamat po aming Panginoong Diyos. Pagpalain niyo din po ang buhay ni Brother Henry at ng kanyang buong family. Iligtas niyo po, Panginoon, ang kanya pong mga anak. Ito pong aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa sa atin and God bless us all po.